A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal fi umuriddin wad dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw at salam sa inyong lahat, sa aking mga kaibigan, kapatid na patuloy na sumusubaybay, nakikinig sa atin sa ating programa dito sa Radio Okay, at sa aking mga kaibigan, mga kapatid na patuloy na kasalukuyang nakikinig sa atin sa Facebook. So maraming salamat po sa inyong lahat, at naway na tayong lahat ay nasa matiwasay na kalagayan, nasa mabuting karamdaman. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon mga kaibigan, mga kapatid, oras na naman natin ngayon upang magbigay ng mga katuruan, mga aral sa relihiyong Islam. So ang ating napiling pagsapo ngayon ay isang mahalagang topic, mahalagang paksa. Mashallah, isang kabilang sa mga magagandang katangian na inihimo, kinuutos ng relihiyong Islam na ating taglayin. Ito ay napakahalagang katangian na dapat taglayin ng isang Muslim, isang alipin, itong tinatawag na as-sabr. No, tatalakay natin itong katangian na sabr, yung kahigitan ng sabr. Ang ibig sabihin po ng sabr ay ang pagtitimpi, pagtitiis. So babanggitin natin, tatalakay natin ang kainaman, kahigitan ng katangiang sabr at ang mga uri nito, So ito ay napakahalagang paksa, mga kaibigan, mga kapatid, na dapat itong katangian na ito ay isa sa mga katangian, kabilang sa mga katangian, magagandang katangian na dapat taglayin ng isang Muslim. So kailangan niyang matutunan kung paano magtimpi, kung paano magsabar, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na yung mga pagsubok, yung mga sakuna, o di kaya yung mga karamdaman, kalungkutan, pati yung mga paggawa ng kabutihan at pag-iwan sa mga ipinagbawal ni Allah, ay kailangan natin dito ng sabar. No, ang buhay natin, mga kaibigan, mga kapatid, tandaan nyo, ang buhay natin, no, ay nangangailangan ng sabar. Kung walang sabar ang isang tao, subhanallah, magiging miserable ang kanyang buhay. Magiging miserable ang kanyang buhay. Kung hindi ka marunong magtimpi, magsabar, subhanallah, magiging miserable ang iyong buhay. So kailangan mo magtimpi, magsabar. Kailangan mong matutunan ang sabar. Ang sabar. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran bilang paghihimog sa atin, no? Ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magtaglay, no? Magtaglay ng sabar. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. O kayong mga mananampalataya. Tinawag tayo ni Allah sa pinakamarangal na katawagan. O kayong mga mananampalataya, humingi kayo ng tulong. No, humingi kayo ng tulong sa pamamagitan ng sabr, pagtitimpi, at sa pamamagitan ng pagsasala. Sa aya na ito ay minsan may mga kalagayan, no, may mga kalagayan na tayo may mga sakuna, may mga problema, mga suliranin. Anong inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tayo ay sumangguni, humingi ng tulong kay Allah sa pamamagitan ng pagsasabar at sa pamamagitan ng pagsasala. Innallaha ma'as sabirin. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi niyang kasama ang mga nagsasabar, nagtitimpi. Yung mga taong palaging nagtitimpi ay parating kasama ni Allah, na in the sense na sila ay hinahabagan, tinutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga suliranin, sa kanilang mga problema, dahil sila ay nagsasabar, dahil sila ay nagtitimpi, na uunawaan nila ang buhay dito sa mundo, na ang buhay dito sa mundo ay tanging pagsubok lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa banal na Quran, mga kaibigan, mga kapatid, nabanggit ng ating mga ulama, na alam nyo ba na sa nagpapakita ng kaimportante ng sabar na ito, ay nabanggit sa Quran sa napakaraming aya itong sabar. Napakaraming aya. More than 90 mawdi'. Ibig sabihin more than 90 times na nabanggit itong sabar na ito. No?
hinimok, inutusan tayo magtaglay ng sabar, no, sa napakaraming aya, maging ang mga propeta, at lalong na ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inutusan din ni Allah subhanahu wa ta'ala na taglayin ang sabar, dahil kailangan ang pagsasabar, mga kaibigan, mga kapatid, sa buhay na ito, sa buhay natin dito sa mundo. No, kailangan ang sabar, Katulad halimbawa ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wal asr, sumusumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon, innal insana lafi khusr, tunay na ang lahat ng tao ay nasa pagkabigo, nasa pagkalugi, no, lahat ng tao, sabi ni Allah, lahat ng nilalang ay nalulugi, nabibigo, no, nasa pagkabigo, pagkalugi, maliban na lamang itong inexempted ni Allah na mga tao, dahil tinatagnay nila itong mga katangian na ito. No, ilaladina amanu, sila yung mga taong na-exempted sa pagkalugi, pagkabigo, ang mga taong sumampalataya at gumawa ng kabutihan, watawasaw bil haq, nagpayuhan sa isa't isa tungo sa katotohanan, watawasaw bis sabr, at sila ay nagpayuhan sa isa't isa tungo sa pagtitimpi, pagsasabar. So kailangan natin magtaglay ng sabar, magpayuhan sa isa't isa ng pagsasabar upang tayo ay malayo sa pagkabigo, pagkalugi. No, kapag may kapatid tayong na may dinadaanan, no, pinagdaraan ng mga sulirani, mga pagsubok, mga problema, karamdaman, ay payuhan natin ng pagsasabar, no? Payuhan natin ng pagsasabar. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang din, no, na yung unang mga aya na bumaba sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung siya ay naging propeta, pagkaraan ng ilang araw, hindi na bumalik sa kanya si Jibril alayhi salam. At nang kalaunan, pagkaraan ng ilang araw ay dumating sa kanya si Jibril na ipinapahayag sa kanya ang 5 aya, no, upang magpakita na siya ay magumpisa na sa kanyang mensahe upang maging rasul, no, sugo. At kabilang, alam nyo ba na kabilang sa aya na inutos sa kanya ni Allah ay ang pagsasabar. Subhanallah, ang pagsasabar. Anong sinabi ni Allah? Wa rabbika faqabir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. At sa iyong Panginoon, ikaw ay magtimpi, ikaw ay magsabar. Dahil parang sinasabi ni Allah kay Propeta Muhammad SAW na ikaw ngayon ay mag-uumpisa magparating ng mensahe. Ikaw ay magpaparating ngayon ng mensahe. Iparating mo ang Islam sa iyong mahal sa buhay, no, sa lahat ng tao. Subalit, no, alalahanin mo na kailangan mo magtimpi, kailangan mo magsabar, dahil ang pagdadakwa, no, pag-aanyaya, pagpaparating ay may iba't ibang uri ng suliranin problema, mga pagsubok na dadaanan mo sa iyong pagpaparating ng mensahe. Hindi ka magiging matatag kung wala kang sabar, o Muhammad. No, magiging matatag ka lamang kung ikaw ay magsasabar. So kailangan mong magsabar, kailangan mong taglayin, no, magsabar, magtimpi ka lamang sa iyong Panginoon, para sa iyong Panginoon. Ano pa mang mga pang-aapi, mga problema, suliranin na pagdadaanan mo sa iyong nasyon, sa iyong pamilya, maging sa iyong mga mahal sa buhay, ay kailangan mong magsabar upang ikaw ay magtagumpay sa mensahe na ito na ibibigay namin sa iyo. No? Wali rabbika fasbir, sa iyong Panginoon ikaw ay magtimpi. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, no, nung iparating niya itong da'wa Islam, itong Islam, siya lamang nag-iisang Muslim sa mundong ito, sa balat ng lupa, nag-iisa lamang siyang Muslim nung unang dumating sa kanyang Islam. Pinarating niya, nagda'wa siya, nag-aanyaya siya, nagparating siya, no, at nagtimpi siya, nagsabar. No, nagsabar siya hanggang sa subhanallah. Nakita natin kaya. Mula kanluran hanggang silangan, mula north hanggang dumating ang Islam sa atin. Naiparating niya ng ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang Islam. Magagawa niya ba yung kung walang sabar ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Maging sa kanyang pamilya, mga mahal sa buhay, sa kanyang tribo, no, ay nakaranas ng pang-aapi, pananakit, no, pang-aapi at pananakit.
hanggang sa humantong na papaslangin na siya ng kanyang kaum, ng ilan sa kanyang mga kaum. Pero nagtimpi pa rin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang misyon, sa kanyang mensahe na iparating ang relihiyong Islam. Alhamdulillah. Hanggang sa dumami ang tumanggap sa Islam, hanggang sa ngayon, mashallah, nakita natin ang paglaganap ng ating relihiyong Islam dahil sa pagtitimpi, pagsasabar ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga kapatid, sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nakakamangha ang kalagayan ng isang mu'min. Ajaban li amril mu'min. Nakakamangha ika ng mahal na propeta ang kalagayan ng isang tunay na mananampalataya. Bakit? Sabi ng ating mahal na propeta, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kapag dumapo, binigyan siya ng mga biyaya, mga pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay nagpapasalamat. Yan ang kalagayan ng isang mu'min. Una, kapag siya ay binibigyan ng mga biyaya, ng mga pagpapala, anong ginagawa ng tunay na mananampalataya? Siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu darra, kapag dumapo sa kanya ang mga pagsubok, mapait na pagsubok, mga karamdaman, anong paman, siya ay nagtitimpi, nagsasabar. Subhanallah. Yan ang tunay na mananampalataya. Naunawaan niya ang buhay dito sa mundo, na siya ay palaging nasa biyaya na dapat pasalamatan, o di kaya naman mga pagsubok, mapapait na pagsubok na kailangan magtimpi, kailangan magsabar. Yan ang kalagayan ng tunay na mananampalataya. At sabi ng mahal na propeta, ang kalagayan ito ay hindi mo makikita liban sa tunay na mananampalataya. At mabuti sa kanya yon, nakakabuti sa kanya. Ginagantimpalaan siya kapag siya ay nagpapasalamat, at ginagantimpalaan din siya kapag siya ay nagtitimpi sa mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay hindi mo makikita itong kalagayan na ito liban na lamang sa tunay na mananampalataya. So nakakamangha ika ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kalagayan ng mananampalataya na nauunawan niyang buhay dito sa mundo. So taglay natin mga kaibigan, mga kapatid, na maging ganito ang ating kalagayan. Nagpapasalamat tayo kapag tayo ay may mga biyaya, pagsubok, mga biyaya sa atin ni Allah, at nagtitimpin tayo kapag tayo ay may mga pagsubok, mga papait na pagsubok. At humihingi tayo ng kapatawaran kapag tayo ay nasasadlak sa kasalanan ng mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ali radiyallahu anhu, isang sahabi, sinabi niya patungkol sa sabar, kainaman ng sabar. Sabi niya, ang sabar, ang sabar sa iman ay katumbas, kahalintulad ng ulo sa katawan. Kung may halintulad, may larawan natin ang sabar sa pagdating sa iman, sabi ni Ali, ay kahalintulad ng ulo sa katawan. Walang saysay ang katawan kung walang ulo. Ganito naunawaan ni Ali radiyallahu anhu ang sabar. Kaimportante ng sabar sa ating iman, na para baga siyang ulo sa katawan. Para baga siyang ulo sa katawan. Ano pang sinabi niya? Faqala la imana liman la sabra lah. At tunay tandaan na walang iman, walang tunay na iman, ganap na pananampalataya ang taong walang sabar. Walang tunay. Hindi ganap ang pananampalataya ng sino man kung wala siyang sabar. Kung wala siyang sabar. Bakit? Dahil naunawaan ni Ali radiyallahu anhu. At ito ay maunawaan din natin kapag natalakay natin kung gaano yung mga uri ng sabar. Na kung wala kang sabar ay hindi mo magagawa yung mga kautusan, at hindi mo maiiwasan ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi natin dito, sabi ng ating sheikh, ang sabar, ang definition ng sabar, habsun nafs, pipigilan mo ang iyong sarili, gagawin mo maamo ang iyong sarili sa kapaggawa ng kabutihan. Ang sabar, sabi niya, pipigilan o di kaya hihimukin mo, gagawin mong maamo ang iyong sarili sa paggawa ng kabutihan, at pipigilan mo ang iyong sarili sa paggawa
ng kasalanan. Ibig sabihin, himukin mo rin na tiisin mo yung mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala at pipigilan mo ang iyong sarili. Papayuhan mo ang iyong sarili na matutong magsabar sa mga panahon na mapapait ang pagsubok. Mga papait na pagsubok na dapat hindi ka nagsasalita ng hindi nalulugod, walang kaluguran si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung sabar. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, ang sabar ay nasa tatlong uri. May tatlong uri o may tatlong kategorya. Una, as-sabru ala ta'ah. As-sabru ala ta'ah. Unang uri ng sabar. Tandaan natin to. Ang pagtitimpi sa paggawa ng kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagsasala. Kailangan natin ng sabar, mga kaibigan, mga kapatid. Ang mga kautusan ni Allah, may pagod, may kahirapan. Tama, hindi natin yan may alis. Na ang mga kautusan, may kahirapan, may pagod. Katulad halimbawa ng pagsasala. 5 beses ka magsasala sa araw at gabi. Gigising ka sa madaling araw, minsan malamig. Kailangan mong gumising. Kailangan mong magtimpi sa pagsunod, paggawa ng kabutihan. Katulad ng pagsasala, lalo na ang salatul fajr. Kailangan dito ang sabar, kailangan dito ang pagpupursige, pagtitimpi upang may sagawa mo ang mga obligadong sala. Tinatamad ka minsan, kailangan mo magtimpi, isagawa mo ang pagsasala. Kailangan mong tumugon, kailangan mo magsala dahil kailangan mo to. Dahil ito lamang ito ang iyong kaligtasan. Ito ang iyong kaligtasan at may lalayo mo ang iyong sarili sa kapanagutan sa pagkaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag iniiwan mo ang pagsasala. So, kailangan mo magtimpi. Ganon din ang pagsasaka, halimbawa. May kayamanan ka, may pera ka na pinagpaguran mo. Kailangan mo maglabas ng zaka. Minsan maaring naisip ng tao, bakit kailangan ko magbigay? Yung obligadong zaga, pinagpaguran ko ito. Ibibigay ko sa ibang tao. Pero kailangan mo ng sabar. Dahil dapat mo maunawaan ng Islam ay naguutos ng pagmamalasakitan, pagmamahal, pag-awa, kahabagan sa mga mahihirap, mga miskin. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa iyo ng kayamanan, nagbigay sa iyo ng pabor. Itinaas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong antas, ang iyong status sa buhay. Hindi ka naging mahirap o dugha, kaya binigyan ka ng biyaya, kayamanan, kaya wag mong kalimutan ang mga miskin, ang mga dugha, magtanaw ka ng utang na loob, pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa pagtanaw ng utang na loob kay Allah ay huwag kalimutan ang mga miskin, ang mas mababa sa iyo. So kailangan natin ng sabar sa pagbibigay ng sadaka, sa pagbibigay ng kawagawa. Kailangan ng sabar. Katulad din halimbawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kailangan ng sabar. Kung wala kang sabar, hindi mo may masasagawa ang mga kautusan. Hindi mo may sasagawa ang pag-aayuno. Hindi mo may sasagawa ang pagsasala, pagzazaka. Magpapakabugutom ka, minsan halimbawa 14 hours, 15 hours sa isang araw. Mahirap. Nauuhaw ka, nagugutom ka, pero kailangan ng sabar. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala, para din sa iyong sarili. So kailangan ng sabar. Katulad din ng pag-hajj. May lubos na kahirapan, pagod. Minsan mamamalagi ka sa Makkah ng 5 days, 8 days. Magtatawaf ka ng napakaraming tao. Mananatili ka sa Arafah. Maglalakad ka sa Muzdalifah, Mina, Makkah. Pupunta ka, napakaraming gawain na may mga paghihirap. Pagod, lalo na sa mga kababaihan. Pero kailangan ng sabar. Kailangan ng pagtitimpi para maisagawa mo ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang unang uri, mga kaibigan, mga kapatid. Na as-sabru ala ta'ah. Ang magtimpi, magtiis tayo sa paggawa ng kabutihan. So pinapayuhan ko ang aking sarili at kayo na aking mga kaibigan, mga kapatid, na tayo ay magtimpi, magsaba sa paggawa ng kabutihan hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Pangalawa, sabi ng ating mga ulama, as-sabru anil ma'asi. As-sabru anil ma'asi. Ibig sabihin ang pagtitimpi, pagsasabar sa pag-iwas o pag-iwan sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtitimpi din tayo. Iniiwasan din natin ang mga pinagbawal ni Allah. Minsan totoo.
Ika nga nila, masarap gumawa ng bawal, haram. May mga bagay na mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na kaya natin gawin pero tinitiis natin na iwanan. Halimbawa sa paghahanap buhay. May mga hanap buhay na pwede kang yumaman sa isang saglit lamang. Pero nalalaman mo na ito ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paparusaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. So iiwanan mo yun, titiisin mo yun na huwag gawin. Dahil ipinagbawal ni Allah, dahil may kaparusahan, may kapanagutan. So iiwanan mo yun para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil madaling yumaman sa panahon ngayon. May mga paraan na madali kang yumaman, makuha mo ang makamundong bagay. Subalit, itong mga kaparaanan na ito ay mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So titiisin mo. No, titiisin mo na huwag gawin. Dahil naunawaan mo na ito ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan ng pagtitimpi mga kaibigan, mga kapatid. Sa pag-iwas o pag-iwan sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ng mga fitna, napakaraming fitna ngayon. Natutukso ka, napakasarap sa iyong sarili, subalit kailangan mo tiisin na iwanan pangalagaan ng iyong sarili upang hindi ka nasasadlak sa mga kasalanan, sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala kang sabar, wallahi alazim, kung walang sabar ang isang tao, hindi ko na alam, no? Marahil makakagawa na siya, lubos na siyang makakagawa ng mga kasalanan. No? Dahil ang sarili, mga kaibigan, mga kapatid, no? Ginugusto ng sarili natin ang paggawa ng kasalanan. Naguutos, likas ang ating mga sarili, no, na naguutos ng kasamaan. Napakasarap sa sarili na gumawa ng kasamaan. No? Lalo na halimbawa ang mga kahalayang pagzizina. Na nararamdaman ng isang taong napakasarap gumawa ng haram, makipag-chat sa mga babae, makipag-usap sa hindi niya mahram, makipag-ganyan-ganyan. So ito ay subhanallah, kailangan niyang tigisin, kailangan niyang magsabar, no, na huwag gawin. Iwasan itong mga ipinagbawal dahil naunawaan niya na ito yung mga pinagbawal ni Allah at mayroon siyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung ikalawang uri ng sabar. As-sabru anil ma'asi. No, ang pagtitiis o pagtitimpi sa pag-iwas o pag-iwan sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, mga kaibigan, mga kapatid, as-sabru alal masaib, alal musiba. No, ang pagtitimpi kapag may mga mapapait na pagsubok sa mundong ito. No? May mga pagsubok. Anumang uri ng pagsubok, sakuna, karamdaman, pagkawala ng mahal sa buhay, lalong-lalo na ang pagkawala ng mahal sa buhay. No, pagkalugi ng mga hanap buhay ari-arian. Lahat ito pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mangyayari. So kailangan natin ng sabar. Kailangan tayong magtimpi. Dahil naunawaan natin ang buhay dito sa mundo ay tanging pagsubok lamang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ginagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay nagtitimpi, kapag tayo ay nagsasabar. Katulad halimbawa ng pagkawala ng mahal sa buhay. Napakasakit minsan. Maging ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, no, ay dumaan may mga mapapait na pagsubok sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yumaong kanyang anak na si Ibrahim, na musmus pa, ilang buwan lamang. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay napapaiyak, napapaluha sa pagkawala ng kanyang anak na si Ibrahim. Tinanong ng kanyang mga sahaba, "Ya Rasulullah, ano itong pag-iyak mo?" Sabi ng mahal na propeta, ang puso ay nasusugatan, lumuluha at ang mga mata ay pumapatak ng luha. Likas lamang ang puso ay nasasaktan. Subalit sabi niya, huwag tayong magsasabi ng mga bagay na hindi ikakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. So normal lamang minsan na tayo umiiyak, no? Tayo ay nalulungkot. Pero kapag may dumarating na pagsubok, huwag lamang tayo magsalita ng mga bagay na hindi ikinakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tayong maniwala, no, na ano pa man ay itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagtitiis, pagsasabar sa mga mapapait na pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan, no, ng isang Muslim, no, upang siya ay nagiging mapanatag sa mga itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Kung gaano kalaki ang iyong iman, mga kaibigan, mga kapatid, ay ganun din kalaki ang iyong pagsubok. No? Ganun din kalaki ang pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At busyra, magandang balita, no? Na kapag ikaw ay nagtitiis, na ikaw ay ayuhal mu'min, na ikaw ay may mananampalataya, palatandaan lamang yun na ikaw ay minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Palatandaan lamang yun na minamahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay binibigyan ng pagsubok. Minamahal ka ni Allah. Maaring may mga nagawa tayong kasalanan noon na nakalimutan natin, na hindi natin napagtaubahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa habag-awa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan tayo ng pagsubok upang mabura, upang maalis yung kasalanan na iyon na maaaring hindi natin napagtaubahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay habag. Maaaring ang pagsubok mapapait, pero sa kabilang dako, ito ay habag, awa sa atin, pagmamahal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga pagsubok ay kafara ng ating mga kasalanan. Pambura, no, kabayaran sa ating mga kasalanan. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, walang karamdaman, walang kalungkutan, depresyon, sakit, no, kahit ang isang tinik na tumatama sa isang mumin, maliban na lamang na ito ay kabayaran sa ating mga kasalanan. Subhanallah. So ito'y habag sa mga mananampalataya. Magtiis lamang tayo, magsabar, no, sa ating mga pagsubok. Hindi lahat ng panahon ay puro mga mapapait na pagsubok. Naunawan natin na pagkaraan ng pagsubok ay dumarating din ang kaginhawaan, tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dapat nating maunawaan, no, na ang buhay dito sa mundo ay tanging pagsubok lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yan, mga kaibigan, mga kapatid, no? Dito natin makikita kung gaano ka-importante itong sabar na ito. Kung wala tayong sabar, ay hindi tayo makakagawa ng kautusan. Hindi na tayo makakagawa ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala tayong sabar, no, hindi natin mapipigilan, hindi natin maiwasan ang mga pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala tayong sabar, no, kung wala tayong sabar, hindi natin matitiis, natiisin ang mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito, kung ating makikita ang buhay ng isang alipin, ang isang Muslim, ay nasa tatlong bagay lamang. Biyaya na dapat pasalamatan, na dapat din tiisin, mga kasalanan na dapat tiisin ang pag-iwan nito, at pagsubok na dapat tiisin. Ganyan lamang ang buhay dito sa mundo. So maraming salamat, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at naway pagkalooban nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating mataglay ang itong katangiang sabar sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Naway napulutan natin ng aral ang itong maiksing paksa na ating tinalakay, binahagi sa oras na ito. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid na si Abu Hanin ibn Abdullah. Hanggang sa muli, wa akhiru dawana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.